So mga bagay na iniisip o naiisip ng isang lalaki kapag lumayo o nag-no contact rule ka sa kanya. Yes mga kamamay, isi-share ko sa inyo ang mga bagay na nasa utak o nilalaman ng kanilang isipan oras na ginawa mo ang no contact rule. Sigurado ako mag-i-enjoy kayo, masisiyahan kayo, magugulat kayo na ito pala yung mga iniisip ng isang lalaki oras na kayo ay mag-no contact rule sa kanya. So mga kamamay, bago po natin ito simulan, bago po natin ito ipagpatuloy, gusto ko lang munang mamili ng ilan nating mga isi-shoutout base sa ating mga nagko-comment palagi. Alright? So unahin muna nating i-shoutout sina Amor Fabelia Seniza. Ayan, mega shoutout. Happy New Year po, madam. Kay Myra Leonardo, kay Sherilyn Kaya, kay Jasmine ng California, kay Maricel Pontongan, ayan, kay Evangeline Sanchez, kay Annalyn Velasco, kay Chel, kay Maricel Valiente, and lastly, kay Annaliza. Ayan, mega shoutout po sa inyo. Happy New Year mga madam. So, ingat lang po kayo. Halos mga babae ang ating mga subscribers dito. Anyway, so masaya ako at marami ang nagre-remarks, nagko-comment. So, pagpatuloy nyo lang po yan mga kamamay, and hopefully marami pa rin tayong natutulungan na mga subscribers na nandoon sa sitwasyon na hindi nila maintindihan at tanging panonood na lang ng ating mga love advice ang kanilang nagiging hingahan o pahinga pagdating sa kanilang mga pusong nasasaktan. Alright? So mga kamamay, ulitin ko, don't forget to click the subscribe, like, at mag-comment dito sa mga gusto magpa-shoutout. Wala naman po yung bayad. Kung nagawa nyo na po yan mga kamamay, simulan na po natin ang ating magiging topic ngayong gabing ito. So, ano nga ba yung mga bagay na naiisip ng isang lalaki oras na lumayo o mag-no contact rule ka sa kanya? Ito yung unang bagay. Naiisip niya na hindi mo siya kayang tiisin. Yes, mga kamamay, sa umpisa ng pag-no contact rule ninyo, sa umpisa ng inyong hindi pagpaparamdam, hindi pagtawag, hindi pagme-message, hindi pagte-text, o hindi pag-chat sa kanya, nandoon yung kanyang kaisipan na, hindi niya yun kaya. Hindi mo rin ako matitiis. Mananawa ka rin dyan at magsisisi ka. Yan ang nasa isip ng isang lalaki eh. Sa umpisa lang, kaya mong gawin. Pero pag nagtagal, hindi mo rin siya matitiis. Pero mga kamamay, ako nagsasabi sa inyo, kahit ganan pa man ang nasa isipan ng isang lalaki, huwag nyo yung papansinin. Imbes, ipagpatuloy, patunayan ang pag-no contact rule ninyo sa kanya sapagkat may dahilan kung bakit mo yun ginagawa. It's either pagod ka ng umunawa, it's either sawa ka na sa mga kamalian at kalokohan na ginagawa niya sa iyo. So para makaintindihan ng isang lalaki at matauhan, makita niya na may isang taong nananawa din sa lahat ng kanyang kagaguhan, ipagpatuloy mo ang pag-no contact rule. Sapagkat ang rule ng no contact rule ay kung sino ang matibay, kung sino ang hindi nakakamiss, kung sino ang hindi nagpaparamdam, at kung sino ang mas nakakatiis ay siya ang mananalo. Kaya mga kamamay, hawak nyo ngayon ang manibela kung paano nyo gagawin ang no contact rule. Baka mamaya, isa ka sa mga nag-no contact rule dyan na sa bandang huli ay sumuko rin lang din naman. Kamamay, magagawa ko ba na hindi sumuko? Mahal ko pala yung lalaki. Napilitan lang naman ako mag-no contact rule. Akala ko, isipin niya ako. Tapos, sabihin nyo, hindi nyo kaya. Tapos, kayo pa yung luluhod, kayo pa magmamakaawa dahil hindi nyo kinaya ang no contact rule. Tandaan nyo mga kamamay, kung gagawin nyo ang no contact rule at hindi nyo maitutuloy hanggang dulo, please, wag nyo nang gawin. Sapagkat mas magiging malala ang magiging trato sa iyo ng isang lalaki pagdating sa inyong pag-ibig. O kaya naman, wag nyo nang ituloy sapagkat hindi lalo kayong irerespeto ng isang lalaki kapag kayo ang sumuko sa no contact rule. Kaya ako ang payo ko sa inyo ngayon, ituloy, kayanin, tigasan ang damdamin sapagkat kayo rin na magbebenepisyo niyan pagdating ng panahon. Para makita ng isang lalaki ang halaga mo. Para makita ng isang lalaki ang kawalan mo kapag lumayo ka sa kanya. Huwag mong patunayan sa kanya na totoo yung kanyang naiisip na hindi mo siya kayang tiisin. Okay, ginagawa mo to para sa sarili mo. Hindi para sa trip mo lang. Ginagawa mo to dahil gusto mong makitang muli ng isang lalaki ang halaga mo.
Kaya ang naiisip ng isang lalaki sa oras na nag-no contact rule ka sa kanya is sa una ka lang magaling at hindi mo siya kayang tiisin. Alright? So next, iniisip din niya na baka nagpapabebe ka lang. Okay? So iniisip ng isang lalaki na, ay baka nagpapakipot lang to. Ay baka nagpapabebe lang to. Siguro kulang lang to sa pansin. So ganun yung naiisip ng isang lalaki. Akala niya biro-biro lang. Akala niya trip-trip mo lang. Pero syempre mga kamamay, mas magiging makabuluhan na pag no-contact rule mo kung paninindigan mo yan. Kung titiisin mo siya, kung talagang ipapakita mo sa kanya na wala kang balak bumalik pag hindi siya nagbago. Talagang ang isang lalaki magsisisi kapag nagawa niyo ng maayos yan. Maaaring ang kapalit niyan is mag-isa siya o bumalik siya na may natutunan sa inyong relasyon. Kaya mga kamamay, huwag niyong ipaisip sa isang lalaki na nagpapabebe lang kayo o huwag niyong totohanin yung kanyang mga dahilan na nagpapabebe at nagpapakipot lang kayo sa pamamagitan ng inyong pagsuko. So panindigan ng pag-no-contact rule sapagkat matutulungan kayo ng mga yan pagdating ng araw. Kahit umabot pa yan ng isang linggo, kahit umabot pa yan ng isang buwan hanggat hindi nagsosorit, hanggat hindi nagbabago, huwag kayong magpaparamdam sa isang lalaki. Okay? Ilagay nyo na sa isipan na wala nang balikan. Ilagay nyo na sa inyong isipan na wala nang pag-asa ang inyong relasyon pag nag-no-contact rule kayo sapagkat hindi nga ikaw ang unang magpaparamdam eh. Okay? So, ilalagay mo na ang sarili mo sa hiwalayan kapag kaganyan. Okay? Para makita niya ang halaga mo. Para makita mo rin at malaman mo rin kung ano ang halaga mo pagdating sa kanya. Alright? So, wag mong ipaisip sa kanya na nagpapabebe ka lang. Patunayan mo, galingan mo, tiisin mo, trabahuhin mo. Alright? So, next. Iniisip ng isang lalaki din na baka meron ka ng iba. Yes, mga kamamay, sa pagtagal, sabihin na natin umabot na ng isang buwan. Okay? Hindi mo na malayan. O kinaya mo. Kahit sobrang bigat, kahit sobrang sakit. Dahil sabi ko ay kayanin mo, kinaya mo nga isang buwan. Iisipin ng isang lalaki na baka may iba na yon. Baka meron na yung bagong minamahal. So ngayon, doon mo makikita ang pagmamahal sa'yo ng isang lalaki. Kahit ganun pa ang kanyang isipin, ipaglalaban ka niya. Kahit ganun pa ang kanyang isipin, gagawa yan ng paraan para hindi magkatotoo ang kanyang iniisip. So nandun ang takot ng isang lalaki. At kung mas mahal ka ng isang lalaki, higit pa sa kanyang nararamdaman na takot sa mga ginagawa mo, talagang gagawa yan ng paraan para hindi mawala, hindi masira ang inyong relasyon. Kaya sabi ko sa inyo, napakahalaga ng no contact rule sapagkat lahat ng natutulog na pagmamahal, natutulog na concern sa kanyang puso at damdamin ay mabubuhay para sa inyo. Muling itataas ng isang lalaki ang inyong value sa kanyang sarili. Muli kanyang hahangaan, muli kanyang hahanapin, muli kanyang mamimiss, muli kanyang susuyuin kapag dumating talaga yung point na tipong parang meron ka ng iba. Yung tipong parang hindi ka na interesado sa kanya, hindi ka na interesadong bumalik, hindi ka na nagbibigay ng oras sa kanya. So next, iniisip din niya na baka konting suyo, konting haplos at konting himas, okay ka na ulit. Yes, marami sa mga lalaki yung nag-iisip ng ganyan. Siguro kulang lang talaga to sa himas, kulang lang to sa suyo, kulang lang to sa, alam mo na, sa labing-labing, kaya siguro nagkakaganito. So mga kamamay, bago pa dumating sa ganon, bago pa dumating sa pag-no contact rule na yan, marami ng mga pinagdaanan kayo, sigurado ako dyan. Marami ng kalokohan ang ginawa ng isang lalaki kasi hindi naman kayo basta-basta mag-no contact rule kung tipong kulang lang kayo sa lambing, kulang lang kayo sa pansin, KSP, kulang lang kayo sa himas, kulang lang kayo sa labing-labing. Talagang napuno ng isang babae once na sila ay nag-no contact rule. Desisyon na nila yan, buo na ang kanilang pasya na talagang sa kabila ng mga kalokohang ginagawa ng isang lalaking hindi tumigil kahit nasabihan mo na, talagang lalayo ka, talagang mag-no contact rule ka. Yun nga lang, may isip ng isang lalaki na baka kulang ka lang sa lambing, sa haplos, kulang ka lang sa suyo. Pero yung ibang mga babae nga, kahit matigas ang damdamin, kung talagang mahal talaga yung isang lalaki at isang haplos, lumalambot ulit, nangyayari talaga yon. Yung iba dyan, babe, nahaplos lang ng konti dito, nahawakan lang dito, bumigay na. Baka isa ka rin sa kanila. O baka isa ka rin sa mga babaeng yon. Pero please, ako nagsasabi, huwag mong lambutan ang damdamin mo pagdating sa iyong partner, sa inyong mga lalaki sa buhay, sapagkat dyan nakadepende ang respeto, ang pagmamahal, ang mga kasalanang ginagawa kung pwede pa bang ulitin o hindi sa inyo.
Kaya please, panindigan niyo ang pag-no contact rule sa isang lalaki upang sa ganon, magtanda, hindi na ulitin ang mga kalokohang ginagawa niya sa inyo. And last, iniisip niya na baka totoo nga ang mga ginagawa mo. Yes, mga kamamay, sabihin na natin tumagal nga ng 1 buwan, matagal yan, na hindi ka nagparamdam. Diyan marirealize ng isang lalaki at magsisimulang malungkot, magtampo, sisihin ang kanyang sarili at itanong sa kanyang isipan na, mukhang totoo nga yung ginagawa nito Mukhang iiwanan na talaga ako nito So doon ngayon mag-iisip ang isang lalaki. Doon siya mag-iisip na magbago, na ayusin ang kanyang buhay para sa iyo. Dahil kung totoong mahal ka ng isang lalaki, kaya niyang baguhin ang kanyang sarili at hindi sa mga pakiusap mo na hindi naman pinakikinggan. Tandaan niyo mga kamamay, kung magbabago ang isang tao, magbabago ang isang lalaki, magbabago yan para sa kanyang sarili. Alright? So yan lang muna sa ngayon mga kamamay, ang mga bagay na kailangan niyong gawin. Kung sakasakaling mag-no contact rule kayo. At syempre, yan yung maiisip ng isang lalaki kung kayo ay lumayo na sa kanya. So much for that. See you for our next vlog mga kamamay. Sana ay kahit paano nakatulong or nabigyan ng linaw ang inyong magulong pag-iisip. Sa mga nakarelate dyan, mag-comment naman po kayo para naman makilala ko po kayo kung taga saan po kayo o kung nasaan man po kayo o ano pinagkakaabalahan ninyo. Kahit ano, masaya po akong makita, babasa ang inyong mga bawat komento dyan. So paano mga kamamay? See you for our next vlog for more love advice na kagaya nito. Don't forget to click the subscribe, like, at mag-comment dito. So, Merry Christmas po and Happy New Year again. Paalam.